Nag-iingay lang siya, no? Huwag ka ng pala, tabunan mo na. Ang topic natin for today ay ang pagkakaroon ng tao ng hanap buhay. Importante ba ang isang tao ay may hanap buhay? Kung kayo po ay nasa antas ng pamumuhay na kung saan ay kayo po ay nasa middle class or below middle class, kailangan nyo po talaga ng maghanap buhay. Hindi po pwede talaga na kayo po ay hindi maghahanap buhay. Napaka-importante po may hanap buhay. Pero kung kayo po naman ay nasa upper class, kung saan kayo po ay maraming ari-arian, o kahit hindi po kayo maghanap buhay, hindi nyo po magiging problema ang kakainin sa araw-araw. Kaya ang hanap buhay po ay napakahalaga sa mga taong ang antas ng pamumuhay ay nasa middle class, below middle class. At huwag nyo pong kalimutan yung sa pong tinatawag nila, yung pinakaano na po, masasabi natin may malalang sitwasyon sa buhay, yung poorest of the poor. Sabihin po, yung poorest of the poor, yung po talaga yung mga walang oportunidad para mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin po, maaaring yung mga taong yon hindi makakuha ng maayos na hanap buhay, walang magandang oportunidad, o maaari rin naman po na
ayaw maghanap buhay dahil sila ay nawalan ng pag-asa sa buhay o di kaya tamad po. Yan po ang isa pong naging problema ng mga tao pong ang estado sa pamumuhay ay talaga po naman may kukonsiderin yung mahirap. Pero nasa tao din naman po kung paano uunlad ang kanyang buhay. Meron po kasing at their early age, wala na pong ginawa kundi maghanap buhay eh. Meron po dyan na pag kumikita, ginagastos lahat. Meron din po naman na pag kumikita, tinatabi yung pinagkikitaan. Kaya malaking bagay po yung para sa isang tao po yung marunong mag-impok. Napakalaking bagay po yun pag marunong kayo mag-impok. Kasi pag nag-ipon kayo ng impon, pagdating po ng oras, meron po kayong makukuhang magagamit na pera. Meron din naman pong meron din naman po mga taong mandidiskarte. Kahit hindi po siya maghanap buhay, meron po siyang diskarte na meron pong siyang ginagawa. Kaya namisan po ay kumikita siya ng malaki. At tulad po ng mga nag-aahente, kumikita po ng malaki yan. Kaya minsan na lang po yun. Pero kung araw-araw po, malaking bagay po yun. Ibig sabihin po, malaki po yung income na pumapasok sa kanya. Kaya ang diskarte po sa buhay ay iba-iba po, kanya-kanya po yung diskarte yan. Kaya kung kayo po ay madiskarte sa buhay, ipon lang po kayo na ipon. Tapos kung gusto nyo na magpahinga, marami kayo na ipon, pwede na po kasi marami kayo ipon. Anytime kakain kayo. Katulad po ng isang kakilala ko po, siya po ay nag-ipon. Tapos po, nag-invest po siya. Dahil po sa nag-ipon at nag-invest po siya, kahit po siya hindi maghanap buhay, hindi po siya magugutom. Kahit po siya habang buhay tumambay, hindi po siya magugutom. Katulad po nun, halimbawa po, ang mga magulang niya ay mayroon pong mga ari-arian at ang kanyang magulang halimbawa po pumanaw na, siyempre sa lahat ng anak mapupunta po yung ari-arian. Yun po yung advantage po nung magaling pong mag-ipon, mag-invest. Yan lang po, like, share, and subscribe.